Welcome to Donmar TV News Channel. Ano na po yung update para dito sa isinusulong po ninyo na 10,000 ayuda bill at yung Bayanihan 3 bill na rin na Mr. Speaker? Well, tama po yun, Dennis, no, na ilang araw na lang ang sesyon hanggang June 4 na lang. So 4 na araw na lang next week at totoo talaga yung nasa Biblia na kung anong ating itatanim, yan din ang ating aanihin. So ako po'y kumakatok sa pinto ng mga kongresista at mga senador na talagang pag-aralan kung paano makapaghatid kaagad ng direktang ayuda sa ating mga kababayan sa lalong madaling panahon. Ang good news, Dennis, napasa yung Bayanihan 3 na marami din magaganda pong stimulus sa ating ekonomiya. Ang bad news ay yung pinasa po nilang version ay yung 1,000 per person. Tapos, instead of buo yung 200 billion, standby fund lang yung 100 billion. Napag-usapan ng grupo, wag nang pahabain yung debate kasi ilang araw na lang at pabayaan ng pumasa at least ng ganyan. Pero ipaglaban sa BICAM at nagkumpinsi pa ng ilang mga kongresista na talagang 10,000 ang minimum na kailangan ng bawat pamilya para medyo makaahon, hindi lang makatawid. Pero mukhang may mga alternative na hakbang naman po kayo. Nabalitaan po namin, naglilibot po kayo at ang inyong grupo sa iba't ibang mga lugar. Noong isang linggo yata, nandiyan po kayo sa may parte ng Laguna. Ano pang mga lugar yung tutunguhin para ho dito sa pagtulong na ginagawa po ng inyong grupo? Isa nating natutunan, Dennis, yung bayanihan ay part ng ekonomiya ng Panginoon. Wala pong ekonomista na magtuturo sa atin na mamigay ng mamigay at gumawa ng programa na tumulong at tumulong lang, no? Pero po, alam niyo po, pagka sinunod niyo po ang salita ng Diyos at sincere yung inyong programa, whether yan ay tulong sa frontliners o yan ay community pantry, marami po talagang tutulong. Itutulak po ng Panginoon ang iba para tumulong. So after doing mga 10 areas, nag-request po si Congressman Dan Fernandez na kung pwede Laguna lang. Testingin lang namin na provincial. At mamaya alauna naman sa Bulacan. Kasi nga, mas may impact at mas pareho ang problema ng kakasama sa isang probinsya, no? So in this case, 500 beneficiaries ang gagawin natin dito sa Bulacan. But tuloy-tuloy natin inaayos mga mekanismo natin kung sino pwedeng maging beneficiary at kung paano yung mga gustong tumulong at gustong mag-donate. Nabanggit ho ninyo yung mga gustong tumulong sapagkat online yata may mga gusto ring makaalalay. May mga interesadong malaman kung ano ho yung pamantayan naman para maging benepisaryo. Dalawa lang ang qualification, Dennis. One, nangangailangan talaga. And two, yung magiging productive ang paggamit nila sa 10,000. No, meaning may maliit silang negosyo o may naiisip silang negosyo o investment na kung saan makakatulong yung kanilang pamilya. Minsan may na-assess kami, let's say may sakit, may hiwalay kaming programa para dyan o kaya meron ibang livelihood program na existing, tinutulungan pa rin namin. Pero dito sa 10K, gusto namin ipakita na may impact talaga sa buhay nila ng buong pamilya. So nag-umpisa po to, coordination lang po sa opisina ko, no? At saka sa Facebook ko, yung Alan Peter Cayetano, kay former Deputy Speaker El Rey de la Fuerte, Congressman Rani Abu, Congressman Dan Fernandez ng Laguna, and Congressman Jonathan Alvarado ng Bulacan, and Congressman Mike Defensor, and also si Congresswoman Lucy Torres and Congresswoman Lani Cayetano, no? Pero dahil sa dami po ng gustong sumama sa programa, medyo ino-open na natin online. So yesterday, Thursday, sa aming Facebook ay pumayag na rin po kami na mag-post sila at try po namin kung may team kami sa area nila na i-assess sila or may maging partner kami doon. Ganun din po sa mga gustong tumulong or kung ayaw nyong mag-donate pero gusto nyo pong malaman kung sinong possible beneficiaries at diretso na kayo mag-donate sa kanila, yun, Dennis, ang inaayos namin itong first week of June na mga mechanics. So every week naman po may natututunan kami at yung mga panayam po namin sa bawat stasyon sa Bombo at nalalaman po namin yung yung uniqueness po ng bawat lugar sa Pilipinas sa kanilang pangangailangan, makaka-adapt kami. But definitely, Dennis, we're on the lookout for partners. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat at lalo din po sa ating mga donors at inyong himpilan at programa, Dennis. Maraming salamat. God bless you. May mga nagtatanong kasi, sir, no? Dahil dito sa isinusulong natin na 10,000 pag-asa, no? Na tila bayanihan yung sistema. May mga tumatawag na sa inyo. Dating Speaker Alan Peter Cayetano na Mr. Bayanihan na raw po kayo. Anong reaksyon ninyo doon, sir? It's an honor, pero kaya nga tawag natin bayanihan. Lahat tayo yun eh.
lahat naman ng Pilipino ay dapat maging Miss, Mr. Bayanihan, di ba? At hindi naman talaga namin kakayanin to kung kami lang. So, instrumento naman na lang tayo lahat ng Panginoon. But nakita namin na pag nag-initiative ka, meron pong tutulong. So, kahit na po nung May 21, hindi namin alam kung sustainable yung programa. Ngayon po, nakapangalawa tayo, 300 in Laguna. We're taking another step of faith by announcing that at least 300 din sa Bulacan next week. So, yung pag tinawag kang Mr. Bayanihan o yung organization nyo, Bayanihan, that entails so many people helping each other, blessed by God. So, uli, nananawagan kami sa mga gustong tumulong. Ang expertise ng grupo ngayon ay hanapin ang mga beneficiary that can be very productive with the 10,000. But definitely, kahit anong tulong ay tatanggapin namin. At na-realize namin na marami po sa mga beneficiary ay may mga anak na wala pong gadgets, wala pong tablet o laptop. So kung meron po kayong cellphone, tablet, or laptop na sobra at gusto nyo pong mapunta sa isang bata para mapagpatuloy kanyang pag-aaral, malay nyo po yung bata na yan, kung yan ay maging future president ng bansa o kung yan po ay maging doktor, researcher na alam yung ano niya yung cure sa cancer, o yan po ay maging isang teacher na napakarami pong bata pa ang matuturuan niya. So let's really have the spirit of generosity during this time, no? And yun nga, hanggang ngayon marami talaga nagtatanong bakit 10K. Even sa grupo, halimbawa dito sa Laguna, pag nag-usap, sir, bakit hindi 600 beneficiaries na tig 5K? Or merong sasabi, sir, bakit hindi 3,000 beneficiaries ng 1K? Kasi pang-ahon nga ito hindi lang to pantawid. So, kumbaga, hindi mo naman gustong kumain lang sila ng isang araw. That's why yung pagpili namin ng beneficiaries, most of them, either may existing negosyo or nakapagnegosyo na. Kaya pag binigay natin, alam natin na at least half, 5,000, ay ilalagay nila sa pagnenegosyo. Maliit na negosyo, but more than enough to feed their family and to have a semi-normal life or a normal life as much as possible ngayong panahon ng pandemya. Sabi, Mr. Bayanihan, kailan daw naman daw sila sa Carmona, Cavite magkakaroon? Yun. So next Friday sa Bulacan, the week after that naman, last week nung session. So after the last week of session, pwede na kami mag 2 o 3 times a week. So nakita namin mas madali lang mag-organize, mas may impact, mas may empathy kasi magkakakilala kung regional, so akong provincial. So ibig sabihin kung gagawa kami sa Cavite, para sa Caviteño, sa Pangasinan para sa mga Pangasinense. So that's what we plan to do, no? And of course, the more people who donate or the more people who partner with us, the more na mabibigyan natin. So kung kami tatanungin mo halimbawa today, mas gusto sana namin 1,000 ang nabigyan sa Laguna rather than 300. And that's why pinili namin yung social media platform dahil nga madaling i-share, madaling i-abot at madali kaming kontakin, no? Of course, nagpapasalamat kami sa inyo sa news, sa Tri-Media na binabalita nyo kasi malaking bagay. Lalo po dun sa mga... Ako kasi naniniwala maraming may kaya sa ating bansa, lalo na sa mga condominium, na sa mga subdivision. Gustong tumulong pero hinahanap paano. And even sa amin, no, hindi kailangan sa amin mapunta yung pera. Pwedeng mag-email, sumulat sila, pwede namin sila padala na listahan, pwedeng padala ng coordinator para alam nilang diretso mapupunta sa beneficiary ang kanilang ang ibibigay.